So, ayan, Friday morning mga kapiks. For today's video, nag-aalmusal na po yung dalawa ko at ayan po yung kanilang baon para mamayang tanghali. So, pinagbaon ko po sila mga kapiks dahil mayroon naman po akong babantayan tuwing umaga sa hospital. So, bali kasama ko po yung hipag ko, yung asawa po ni kuya. Yung isang kuya ko, so yun nga yung kuya po namin na mild stroke na parang hindi na po siya mild dahil yung kaliwang kamay at paa niya po is hindi niya naigalaw. Pero ngayong ano po parang yung kumbaga latest update po kay kuya, medyo kahapon po na obserbahan po namin na medyo nagagalaw niya na po yung kanyang kaliwang kamay. Hindi naman po parang galaw na galaw, parang may time lang po na, lalo na po pagtulog siya, hindi niya po siguro nalalaman na yung isang kamay niya po is nagagalaw niya ng kaunting galaw lang po. Pati din po yung paa. So yun nga, wala po sa plano yung pag-admit kay kuya dahil parang natatakot din po kaming ano po si kuya doon sa hospital. Kaso yun nga, sabi ni Papa, ipa-check up niyo dahil simula daw nung umuwi siya dito sa Tacloban galing Pasay, hindi agad siya napa-check up. So, dumating po siya dito sa sa Tacloban June 15 ba yun or 14, siguro 14 sa Sunday. Nung time po na araw ng Sunday naman po dito, nung June 22, naligo po sila ng dagat. Ay, hindi nila naligo. Pinasyal po siya doon. Tapos yung katawan niya po is binabad sa lupa. Nung pag-uwi po nila ng hapon, si kuya parang nanghina po yung katawan niya. So, yun nga ho, hindi na siya kumain ng maayos. Parang tamad na din po siyang magsalita or ano. Hanggang sa si Papa na na para back ganon, sabi ko siguro napagod yun galing sa dagat kasi yun nga hindi na po yun nakakalakad, kailangan niya na po ng alalay. Si Papa nagpursige po kahapon na yun nga ipa-check up lang tapos ipabasa yung mga result niya po sa laboratory, x-ray, tapos yung CT scan doon sa Pasay dahil hindi pa daw yun nabasa, sabi ni Nika. So yun kahapon, buti na lang po tayo, na-timing din po pagdating namin doon sa LPH dahil doon po nadala si kuya doon po nadala namin si kuya sa LPH. May doktor po na naka-duty. So yun sabi ng doktor, ulitin daw lahat ng laboratory ni kuya para makita talaga kung saan may problema sa katawan ni kuya, kung saan kung ano talaga yung dapat tutukan na anong problema sa katawan ni kuya. So yun, kami po bantay ng hipag ko kahapon. Nakano na po kami doon mga alas 2 na. So 2 hanggang magna 9 na po kami nakauwi dahil hinintay po namin yung papalit naman po magbantay kasi sabi ko po sa mga kapatid ko, hindi ako mag-aalaga or magbabantay sa gabi dahil yung dalawa ko po is walang kasama din. Hindi ko po sila iano lang magbantay or iano doon kina mama dahil doon baka magpasyal-pasyal lalo na sa gabi, maano po doon yung daan madilim. Sabi ko doon lang kami sa bahay, doon lang yung mga bata, uuwi lang ako tuwing may papalit para sa gabi na bantay. So yung ngayon naman dinanong ko si Kuya Rico, tinanong ko si kuya anong oras ka uuwi or ano kaming oras makakabalik dito dahil din nga ako may estudyante. So sabi ko sa kanya baka mga 8 pa, sabi niya okay lang daw, ang importante ayan may ano po tayo sa likod ukay kasi nung isang gabi po mga kapiks naglaba po ako, anong oras pa ako natapos, so dyan ko na lang po siya nilagay na naka-dryer na po yan, hindi pa po yan na ano kasi yun nga sobrang busy. Pero mamaya before pa ako umalis, tupiin ko po muna yan. So yun nga, sabi ko kay kuya, anong oras yung ano mo yan pasok kasi malapit po dito sa amin yung may malawak na lupa. Diyan po siya nagtatrabaho, yun nga, pinapakain niya yung mga baka.
yung mga kambing. So, sabi niya, okay lang kahit mga 8 na. Sabi ko, sige ya, kasi alam mo na, may estudyante. Asikasuhin ko muna bago kami pumunta dito or bumalik sa hospital. Yung ano lang po, maano po kami sa tissue, magamit. Or ano, kung sa waray malako. Kasi tuwing papakainin po namin si kuya, yung tubig po dito, lumalabas. Tissue po yung gamit namin, tas wipes. Then, yun nga ho, nagda-diaper po si kuya. Kasi minsan, nakakaano po siya na hindi po namin nalalaman. Pero okay lang nung dati, nung last week na ako yung nag-aalaga dahil nag-ano po yun, nagsasabi yun sa akin na iihi siya. Pero ngayon, hindi na po. So, kailangan gamitan siya ng diaper. So, ngayon, before po kami umuwi kagabi, yun nga ho, dumaan daw yung nurse doon. Sabi na, kailangan daw namin schedule po para sa CT scan ni kuya kasi hindi ka po aasikasuhin pag hindi ka pa or hindi ka naka-schedule. So yun nga, wala daw kami babayaran sa CT scan. Yung babayaran lang daw namin is yung magbabasa ng CT scan ni kuya ng result dahil sa ano daw yun, sa ano parang special doctor ba yun. So yung babayaran po namin kahapon yun nga ho, ay kagabi na nabigyan kami ng ano kung magkano yung babayaran namin. 1,150 siguro yun na kapix. So pag-ambagan pa namin yung magkakapatid. Nakaano naman po ngayon si kuya ngayong umaga, bali yung unang asikasuhin po namin is yung CT scan ni kuya dahil naka-schedule po siya alas 9, so kailangan mabayaran po muna namin yung kanyang para sa resibo. Sabi daw ni Patpat Mahal. So yun nga ho, naliligo na si Ate Ezra. So nagkape lang po ako dahil hindi pa ako nag-aalmusal or kumakain po ng kanin sa umaga. Timing po kahapon dahil ano din po ako, parang tamad pa ako pumunta kay na mama. Dahil nga, red days, dumating yung ating buwan ng bisita, Charis. So, sabi ko, masakit yung ulo ko, na nag-iilbiin po ako. Excuse lang po sa mga kamakain. Nag-iilbiin po ako siguro nang dahil po yun sa period ko. Tapos, sabi ko, Nika, parang hindi ko na pumunta kina mama, pero parang nag-ano din po ako kasi pag hindi pa ako pumunta, walang katulong yung hipag ko magpaano kay kuya kasi si mama talaga mas si mama sa pagkain ni kuya mag-prepare. So yun nga ho, hindi naman din po siya kumakain na ng prutas. Papakainin po siya, yung kinukuha niya lang po is yung duga o yung tubig ng prutas. Kaya ayun, sabi ko kailangan siguro i-blender, gumamit ng blender para i-ano kay kuya. Pero sana din po mag-improve din po yung ni kuya na nasa hospital na po siya. Mas matututukan siya doon. Tapos yun nga yung mga gamot na iniinom niya doon sa bahay. Stop na. So parang pangalawang antibiotic na yung tinurok kay kuya. Tapos yung para daw sa ulo na hindi sumakit yung ulo niya. May naman po na para iihi si kuya. So yun mga kapix, see you in hospital mamaya, Charis. Yan, ihatid ko muna si Ate Ezra dito sa labas para sumakay po siya ng pedicab or motor, kung ano po yung masasakyan niya mga kapix. So yung iba walang pasok, pero sila meron. Ano natin? Mainit na morning. Walang gaanong sasakyan. Anong pedicab? Nasakay na ng tricycle si Ate Ezra. So si Patpat na lang po yung sa bahay. So ako naman po maliligo na ako din.
we're ready na din po para punta po ng hospital mga kapiks. So yun nga ho, alas 9 po yung schedule sa CT scan ni Kuya. So kailangan magbayad muna kami. So nanawagan pa ako sa mga kaano ko, kung ano yung bayad. Wala pang may nagre-reply mga kapiks. Na ba yan? Ready na po yung ating ate Patpat at siya lang po yung mag-isang papasok. Dahil po si Piang kahapon pumasok. Yun nga, may klase daw sila. Kalaunan, sabi wala. So, sinundo po ni Roseanne sa school kahapon. Sa sapatos na po yung ating Patricia. Ano pa? Okay na, singali. Ayan, dito na po kami sa labas at waiting po kami ng masasakyan na tricycle papuntang hospital. So, yun, wala pa pong nag-accept sa order ko po na masasakyan Maxim. So, may lote po ditong binibenta. Ang luwag po ng lote mga kapiks. Sa tapat po ng bahay ni Tito Lugs. Siguro ano po yan, milyon ang halaga, charis. Dahil 744 square meter. Malawak po na lote. Dito naman din may may lote dito, bakanteng lote. Ayan. May-ari siguro nito mga kapiks.
natapos na din po si Kuya ma-x-ray and CT scan. So, wait na lang po kami sa kanyang result. Natapos na po yung pamamasyal namin ni Kuya sa labas. Yan, with my sister-in-law. Kilay islay po yan. Yan, tignan po yung kilay niya. Ako po, wala po akong kalam-alam sa kilay. So, yung kuya po namin, pagdating po namin kanina, nagising siya. So, yun nga ho, naka-dextrose kasi po siya, kaya ihing-ihi. Palagi pong napupuno ang kanyang diaper. Nahiwi ba ito dyan, no? Huh? Nahiwi ba dyan? So, kailangan na din pong palitan yung dextrose ni Kuya. So, ayan. Mauubos na po yung pangalawang dextrose na po yan. Kasi kagabi po, before po kami umuwi, kaunti na lang din po yung laman yan. Yan, nagte-thank you po ako sa blessing na para po kay Kuya. Ibibili po sana yun ng prutas. Tapos kung ano yung ulam na gusto ni Kuya. So yun nga, hindi pa ako nakabili. So nagpaalam po ako na gamitin ko lang po siya sa pang CT scan ni Kuya. Kasi yun nga, hindi pa po kami nakalikom. Tapos yun nga, kailangan agad ni Kuya CT scan. Kaya ayun na punta ko kanina sa cashier, binayaran ko doon. Dahil yung schedule po ni Kuya alas 9. So, free po yung x-ray niya, CT scan. Yung binayaran lang po namin is yung doctor fee, mga kapiks. Doctor fee kasi iba po yung magbabasa nun, ibang doktor. Kaya ngayon, rest muna po kami kasi napagod din po ako. Ako po yung kay Kuya. Lipat-lipat po siya doon sa yun nga, doon sa CT scan, nilipat ko siya doon dahil yung po doon sa nagtawag pa po ng katulong magkarga kay Kuya. So sabi ko sa kanya, ako na lang yung maglilipat sa'yo. So lumalali din po si Kuya, hindi naman po si Kuya pabigat hindi po mabigat yung katawan niya. Ganoon din po siya na hindi ako mahirapan na itayo or ilipat si Kuya. Kaya ayan, patulugin po muna natin si Kuya, napagod din siya.